Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa iyo, Ate Angel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ed. Ang kwento ko pong aking ibabahagi ay nangyari sa aking kapatid na si Ate Marian. Matagal na pong nangyari ito at lakas loob ko po itong ibabahagi dito po sa inyong channel. Hindi ko na lang po babanggitin kung saang lugar po ito nangyari. Naganap ito taong 2014 at sa totoo lang, ako mismo ay hindi naniniwala noon hanggang sa amin na po ito nangyari. Meron kaming maliit na sari-sari store sa tapat ng aming bahay. Ang mismong nag-aasikaso nito ay ang ate ko. Napundar niya ang isang maliit na sari-sari store dahil dati siyang OFW sa Dubai. Masipag, mabait at talagang mapagmahal sa pamilya itong si Ate Marian. Isang araw, may isang matandang babaeng itago na lang natin siya sa pangalang Aling Iska. Madalas din siyang dumadaan lang sa tapat ng tindahan namin. May matalas na tingin na parang laging galit. Kilala siya sa kabilang barangay bilang isang manghihilot at albularyo. Pero matagal na ding bulong-bulungan na may iba pa din siyang kaalaman. Pero hindi naman kami interesado sa mga chismis at usap-usapan sa kanya. Lalo na at nagpo-focus kami sa aming pangkabuhayan at yun nga ay ang aming tindahan. Isang araw, bigla na lang sumulpot ang matanda sa harap ng aming tindahan. Bigyan mo ko ng mantika, asukal at noodles, sabi ng matanda. Agad namang inilagay sa supot ni Ate Marian ang kanyang bibilhin. Nang ibibigay na niya, agad-agad hinablot ng matanda ang paninda at dali-daling umalis. Sandali ho, hindi pa ho kayo nagbabayad, sabi ng Ate Marian ko. Hindi ho yata tama na kukunin nyo na lang yan nang hindi pa kayo nagbabayad. Lumingon lang ang matanda at pagkatapos ay umalis na. Nakita ito ng isang kapitbahay namin at agad na ipinagkalat sa lahat ang ginawa ng matanda. Paglipas ng ilang araw, bumalik si Aling Iska. Akala ng ate ko ay magbabayad, pero imbis na magbayad ay nagalit ito. Bakit raw kung ano-anong pinapamalita ni Ate Marian sa buong barangay na si Aling Iska daw ay isang magnanakaw. Aling Iska, hindi ko po pinagkakalat at wala po akong sinasabi na ganun, sabi ng Ate Marian ko. Hanggang sa nagpalitan na sila ng mga salita at talagang galit na galit ang matanda. Bago umalis si Aling Iska, ay nag-iwan siya ng salita. Bantayan mo, iha. May babalik sa'yo na doble pa. Pagkalipas ng isang linggo, nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang Ate Marian ko. Panay-panay na ang pagsakit ng ulo niya at tiyan. Parang hindi na siya mapakali. Tumagal siyang ganon kaya nagdesisyon kaming dalhin siya sa ospital. Ngunit sabi ng doktor ay normal naman daw lahat ng results. Wala silang makita na kung ano man. Pero gabi-gabi, lagi siyang balisa. Sabi niya pakiramdam niya daw ay parang may nakatingin sa kanya sa kisame. Minsan sa pagtulog niya, may naririnig siyang tumatawa. Mas lalo kaming natakot ng isang gabi. Narinig namin siyang sumisigaw. Pagpasok namin sa kwarto niya, nangingisay na siya at paulit-ulit na sinasabing, mainit, may apoy sa tiyan ko. Literal na parang sinusunog daw siya mula sa loob. Kaya dinala ulit namin siya sa ospital. Pero ganun pa din, normal pa din ang findings sa kanya. Wala na kaming nagawa, kaya dinala na namin siya kay Ka Ebeng, isang kilalang albularyo ng bayan namin. Una ay tinawa siya at sabi niya,
Kinulam siya at may galit ito sa kanya. Hindi lang ito basta kulam. Ginamitan siya ng inugog. Isang uri ng kulam na kung saan may inililibing na bagay sa lupa. Tinanong namin kung sino ang gumawa at ang sabi niya, isang matandang babaeng may galit at puot. At doon na namin naalala si Aling Iska. Noon pa man, may kwento na sa kanya na hindi lang panggagamot ang kaya niya. At ngayon lang namin naisip na mangkukulam. Mangkukulam si Aling Iska. Ilang araw kaming nagdasal, nagbanlaw ng holy water sa buong bahay at pinalbularyo ang buong paligid. Pero isang gabi na hindi ko malilimutan sa buong buhay ko, nangyari ang hindi namin inaasahan. 3:00 ng madaling araw yung oras na sinasabi nilang bukas ang laylayan ng mundo ng mga espiritu. Tahimik ang buong bahay, pero bigla na lang akong napabalikwas ng bangon. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa kakaibang amoy na pumasok sa ilong ko. Parang nasusunog na buhok, hinaluan ng bulok na karne. Pagbaba ko, nakita ko ang pintuan sa likod, nakabukas. Bukas na bukas, habang lahat ng bintana at pintuan ay isinara namin bago matulog. Akala ko hangin lang, pero nung sumilip ako sa labas, nakita ko yung mga bakas ng paa. Maliit, basa na mayroong putik, pero nakakapagtaka dahil baliktad ang hugis ng mga daliri niya. Hindi siya paa ng tao. At higit sa lahat, wala namang ulan kagabi para magkaroon ng putik. Sinundan ko ang bakas. Papunta ito sa bintana ng kwarto ni Ate Marian. Nang silipin ko siya ay tahimik lang siyang natutulog sa kama. Pero may biglang gumalaw sa ilalim. Parang may gumagapang. Hinila ko ang kama at doon ko nakita ang supot na may pulang tela. Basa ng malamig na likido. Binuksan ko at muntik na akong mapasigaw. Isang manika. Ang mukha nito ay tinahi gamit ang sinulid na pula. Walang mata pero may nakausling buhok sa tuktok. Buhok yata ni Ate Marian ito, sabi ko. Tinutusok ito ng karayom. Isa sa bandang tiyan, isa sa likod, at isa sa ulo. Pero hindi yun ang pinakang nakakatakot. Habang hawak ko ang manika, may narinig akong isang boses mula sa sulok ng kwarto. Mahina, parang pabulong, pero malinaw sa tenga ko. Hindi mo siya maililigtas. Inilibing na siya sa lupa. Sa huling pagkakataon, bumalik kami kay Ka Ebeng. Pero ngayong alam niyang mas malakas at mas madilim ang puwersang nakaharap namin, sinabi niya agad, hindi ito basta gamutan. Kailangan natin siyang harapin. Doon namin napagdesisyon na napuntahan ang bahay ni Aling Iska, hindi para makipag-away, kundi para ibalik ang isinumpang enerhiya na binigay niya sa Ate Marian ko. Ayon kay Ka Ebeng, may paraan para ibalik ang kulam, pero kailangan nito ang lakas ng loob at paniniwala sa Diyos. Dala ni Ka Ebeng ang isang itim na kandila, buntot ng pagi, langis ng niyog na hinaluan ng dugo ng manok at isang papel na may orasyon. Pinaiwan kami sa labas ng bakod ni Aling Iska habang siya mismo ang pumasok sa may bakuran doon sa mismong lugar kung saan sinasabing isinasagawa ang kulam. Walang isang salita, pero mula sa loob ng kubo, narinig namin ang pag-ungol. Hindi tao, hindi rin hayop. Parang sobrang daming kaluluwa. At kasabay ng orasyon ni Ka Ebeng, bumigat ang hangin. Nagamoy suka, asupre, at sunog na paligid. At nang lumbas na si Ka Ebeng, duguan ng isang kamay niya. Pero hawak-hawak niya na ang isang manika. Nakabalot na ito sa pulang tela at
May kasamang 3 itim na kandila. Natapos na, hindi na siya makakabalik. Pero kailangan nating sunugin ito ngayon. Pag-uwi namin, isinagawa ang huling bahagi ng ritual, ang pagsusunog ng manika sa gitna ng asin at holy water. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na namin nakita pang muli si Aling Iska. Ayon sa balita, iniwan na raw niya ang bayan. May nagsasabing natagpuan siyang wala sa sarili, tulala at paulit-ulit ang kanyang sinasabi. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay namin, lalong-lalo na si Ate Marian. Nakapag-focus na ulit siya sa tindahan at lubos-lubos ang aming pasasalamat. Hindi na ito basta kwento lang na nangyari sa pamilya namin. Isa itong alaala na hindi namin kailanman malilimutan. Totoo ang kulam, pero mas totoo ang paniniwala at mas malakas pa ito kesa alinmang itim na mahika.